welcome back sa panibagong episode natin mga kasi. At welcome back. Dito na tayo ngayon sa lumang spot natin sa Batangas. Activity natin na yon, syempre, pamana natin spear fishing day. Dito sa short dive natin, tapat bahay natin mga kasi. At kung pansin nyo, napakaganda na visibility din. At napaganda din yung corals natin dito. Tingnan nyo mga kasi, yung pinakamaganda ng corals sa tabing dagat. At marami din yung mga pawikan dito mga kasi. Itong klase ng sea turtle ay classified as hawksbill sea turtle. At napakamabait at napakaamo. Pero depende sa spot. Dahil minsan medyo matapang sila kung ayaw talaga. Pero dahil foreigner ako, gustong gusto niya. At dahil galing tayo sa Calayan Island, malayo ng biyahe natin, medyo matagal din. Kailangan talaga i-stretch yung katawan natin muna kasi. At ito ay yung warm-up natin, warm-up dive. Kaya nasa umaga lang, siguro mga 8 or 9 a.m. Kaya hindi gano'n kaganda yung activity ng isda sa spot nito. Dapat maaga ka nagising at mag-loud ka mga 5 a.m. Nandun na yung mga pelagic hunt. Sa dive nito, nasa 10 to 11 meters yung spot nito. At hintay ko yung tapas or ilak. Pero yung lumapit na yon ay isang good size ng samaran pa. Kasi pinana natin ito. At by the way, yung ginamit natin sa hour nito ay yung Hermes 120cm inverted roller. Gawa ni Sama Sub PH from Sir Abraham. Napakalakas ng pana mga kasi dahil sa 6 ng guma, 16mm mga kasi. Kung pansin nyo, lagpas hanggang shooting line itong samaral nito. Kaso lang medyo mababa ng tama. Pero huli pa rin mga kasi. Secure ng isda natin. Gawa ng una isda sa araw nito. Isang big size ng samaral mga kasi. Masarap nito pang prito or ihaw. Sa dive nito mga kasi, lipat kunti tayo sa laot at medyo malalim na tayo. Nasa 15 meters mga kasi. At kung pansin nyo, ang dami yung mga bait fish dito. At ito yung galaw ng isda kung meron malalaki talaga ng dahan. Katulad na yon. Kaso iba talaga, akala ko GT. Ibang GT naman mga kasi. Isang barkada ng giant Toblerone. Pero hindi talaga ng target natin na yon mga kasi. Kaya pass muna tayo sa mga giant Toblerones nito. At ito naman yung result ng 2 oras dive mga kasi. Yung unang kalabit sa Batangas. Pagkatapos yung lunch at yung pahinga natin mga kasi, na laot ulit tayo. Pero na yon, yung gamit ko ay yung open muzzle natin, yung legendary pana ng Salvimar 100cm. Kaya it's much better to use the open muzzle mga kasi, dahil hindi gano'ng kalakas katulad ng inverted natin. Nako, pag sablay ako ng tama at
tinamanan ko yung bato. Nahirapan tayo talaga na i-retrieve yung shaft. Katulad si Brojet nakaraan, ilang dive natin bago i-retrieve yung shaft niya. Dahil 7.5 yung shaft ng inverted natin kasi itong shaft nito Salvimar pa rin, kaso 6.5 at maliit yung flapper, kaya hindi gano'n kalakas talaga yung penetration effort ng shaft nito. Anyway, yung setup natin ng ambush at dito naman kasi lumapit agad isang group ng bluefin trevally. Good size pa rin, kaya tirayan natin isang peraso. Ayan, napakaganda ng tama natin sa isang ito kasi kahit maliit ng pana kasi napakaganda ng tama. Ayan, gitna ng katawan. Hindi talaga na nakawalan yung isda nito. Maging unang isda sa hapon nito kasi isang good size ng bluefin trevally. Masarap kahit saan, sabaw, prito, ihaw. Very high quality of trevally kasi sa lahat yung mga trevally, ito talaga yung paborito ko. After the brassy trevally, this is the best meat ever kasi kahit sashimi or kilaw. At sa dive nito kasi isa pang pawikan lumapit sa akin. Itong klase nito ay green sea turtle kasi yung pinakamaganda ng sea turtles. At kung pansin nyo, napaka-amon na naman ang pawikan nito kasi ganda ng pakiramdam kasi kung ganitong klase ng hayop sa dagat. Ibig sabihin talaga healthy ng coral reef natin. Pagkatapos yung snorkeling natin kasi set up natin ang ambush at nakita ko sa ilalim yung mga grupo ng lubso. Andon sila, di pa papakita sa video, pero ito naman kasi napakarami ng bait fish at akala ko may daanan ng malaki ng isda, kaso wala. Siguro nagulat sila sa akin. Bumaba tayo sa mailalim kasi ito ay from 16 to 18 meters at andun na sila yung mga grupo ng trumpet emperor or long-nosed emperor, yung tawag dito sa Pilipinas, dugso sa Bisaya. So napakailap talaga ng grupo na yan kasi it's not the first time I encounter them. Very mailap kasi ayaw talaga ng binigay ng tamang distansya at logi tayo sa mga 100 cm kasi napakalaki talaga yung mga dugso na yan kasi yung pinakamalaki siguro nasa 3 kilos. Ayun na yan napakarami, siguro na 20 peraso. Napansin ko kasi sa gilid ko may isang malaking pakul. Ayan napakaamo kasi at matapang dahil siguro mag-hatch siya ng itlog, kaya dumiretso siya sa akin. Let's go. Ay bad move kasi pinana ko isang good size ng pakul or Titan triggerfish kasi napakarami sa spot nito. I'm not usually hunting them because I know the importance talaga sa mga coral reef ng Titan triggerfish kasi kunti lang sila sa mga coral reef ng Pilipinas, pero sa area nito napakarami kasi at kung meron sila yung season ng hatching ng itlog, sobrang dami talaga. Kaya pinana ko isang peraso dahil wala pa masyadong isda sa araw na ito, kaya ito na pang content tsaka pang ihaw mamaya. Napakasarap talaga ng ihaw
isda nito mga kasi. May lasa. Kaso, ingatan natin mga kasi dahil ang lakas talaga ng isda nito at matalas na ngipin eh. Biglaan talaga ng ayun, kinagat. Yan. Dapat pinatay natin at bleeding natin. Kung lumabas ng dugo sa mga isda, katulad yung isdang bato mga kasi, iba talaga yung lasa. Much better to bleed them out. At ito naman mga kasi, bago makiat ko sa bahay, meron tayo turtle showroom mga kasi. Kung gusto nyo mag-adapt kahit isang peraso, marami sila dito. Last drop natin mga kasi, dito sa same spot pa rin. At andun na sila yung mga dugso mga kasi, malalim na sila. Ganon ang gawa nila. Unang beses na papakita ay sa mababaw, mga 20. Tapos kung ayaw nila, bumaba sila mga 25 meters mga kasi, hindi sila talaga ng mangat hanggang susunod araw. Ito lang muna kasi natin. Kahit maganda ng dagat na yon, medyo ilalim tayo ng sisid, pero ito na lang kaya muna. Isang bluefin trevally, or tawagin sila dito ay muslo, at sampakol, good size din. Ano mga kasi, 1 kilo. Ang ganda naman yan, talaki ito. Oh, Yeah, this how su, ika nga ng inchik. How su. Hausu. Yeah. Kaya ko pala wiling-wiling na dito. Nung bago pa kayo dito? Masarap. Cake. Yun oh. Another dive mga kasi, dahil napakaganda ng condition ng dagat na yon. Hindi gano'ng kalakas ng agos sa spot nito. Kaya subukan natin at hindi na tayo mali mga kasi, napaka amo yung mga unicorn nito. Pinana natin yung pinakamalaki at yung may sungay. Ayun, napakaganda ng tama. Kahit medyo malayo ng isda, kayang-kaya talaga ng inverted mga kasi. Yun talaga yung panalo sa mga itong klase ng pana. Tagos hanggang shooting line mga kasi, hindi talaga nakawalan ng isda nito. Ayun o, napakaganda ng pakiramdam pag ganito. Lalo pag may unicorn huli mga kasi, napakasarap at mataba. Ang klase na yan, nasa 2 kilos mga kasi. Anong klase ng unicorn nito? Bihira lang yung papakita dito sa spot, kahit sa Palawan. Di po ito talaga maging unlock natin ng first time I catch this type of unicorn mga kasi. At least ganitong kalaki. Ayun o, napakaganda ng klase nito. Anong klase ng unicorn nito mga kasi? Please write it down in the comment below. Maraming salamat. At as usual, i-bleed din natin yung isda para i-preserve yung laman at napakasarap sa iyaw mamaya. Madilim na mga kasi, nasa sunset time, lubog ng araw. At nakakaiba yung papakita natin sa gabi na to. Si Master Gabi Ramal from Team Storm Shot at Boracay Spiro.
Ito naman mga kasi yung pinakamalupit ng Spiro at idol ko. Welcome back. Mga Spiro, mga kasi. Bro Ian, Tribu Mandragat. Si Master Gabi. Gabi Ramal, Spur Fishing. At Bro Edwin. Stone Shot. Edwin. Team Stone Shot dito sa Batangas. What's your huli, Luka? Bagong Spiro natin dito sa Batangas. Master Shan. Where are you going, Master Shan? Ciao, ciao amico. Kapatid natin dito, marunong mag-Italian. Kilos dito, isang dilaw, isang pula. Lunar tail tayo nahuli, guys. Ito sa baba na. Tail. At iyawin natin kasama si Master Yan. Ito na. Yun o, makakasi natin. Iyaw natin ng isang peraso ng Lunar tail. kasi. Yun o. Watch and cook na yon and eat. Madilim bro. Other side. Bro. Luto na, ito. Luto na bro. Hello. Ang tita natin mga kasi dito sa Batangas. Ayun o. Yeah. Sapaw. Kain tayo mga kasi Na po kayo. Ate, kain. Mamaya na po. ng katawan natin. Kurot ka din. Ano? Buluhan. Mainit ang katawan natin sa sabaw. Perfect yan bro. Asin bro. Oh, yes. Dali. Anong klase ng syurahan ito? Maraming pong salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at tiwala. Andito pa rin tayo sa Batangas. Buti naman meron tayo talaga ng Pamana Adventures natin. Shoutout muna tayo sa mga solid supporters natin mga kasi. Simula sa kasama natin sa araw na ito, si Master Tribu Mandragat, Lasang kay Rosalyn unicorn yan, Ocampo, Romeo Barril, Lori Abidal, Villaflor Pelayo, Slender unicorn. Marcelo Bernaldez, Armal Longer TV, Kawan Air TV, Tumbaga Hunter TV, Danilo Adalim, Mamavic, Nero Bianco from Italy, Ano? Vedimar Channel from Cagayan de Oro, Mindanao, Medyo masarap. Mel Aguilar TV Channel, Kayadong Family at Madronio Family ng Naay Cavite, Ruben Lara, Boy Debs Susalo ng Subog Cogon, Misamis Pero hindi Oriental, kataba ng- kay Master Jack Abinier Spear Fishing, kay Solid Regin Pasco, maraming salamat kay Jose Roldan Jornales, kay Elmer Marcon at Andong Family of Calayo, Cabanatuan, Iloilo, Revando Sialongo Ayos na. from Las Piñas City, kay Roniel Villanueva ng Caloocan City, kay Ruel Suay Baguio, kay Rivas Family ng San Vicente, Sablayan, Ito pala, Mindoro, makapalang kay nga, Dennis dyan de la sa Cruz Santa Family Teresita, ng Naay Palawan. Cavite, kay Family de Solok ng Babatngon, Leyte, kay Half Military Gerald at tropa niya dito sa Batangas. Maraming salamat po sa walang sawa suporta at paki-subscribe po at like sa video nito. At kita tayo sa susunod adventure natin mga kasi. Ito ay nano. Cheers. Cheers bro. Nawa na ka bro.
red. You know, mga police dito. Dapat namiasin. Binili ng mamaw ni Gabi.